Magandang umaga, class! Inayayahan ko ang lahat na magsitayo upang tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, gabayan at bigyan niyo po kami ng lakas at talino upang matapos namin ang aralin na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Uulitin ko, magandang umaga, class! Kamusta kayo? Okay, mabuti naman. Kung ngayon, sino dito ang lumiban? Mayroon bang lumiban sa klase? Or lahat ba ng iyong kaklase ay present? Walang absent? Okay, very good. Since walang absent ay sino sa inyo ang nakakaalala ng ating nakaraang paksa? Or sino sa inyo ang nakaalala sa ating nakaraang aralin? Okay, very good. Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa tama. Ito ay tungkol sa likas na yaman. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng kanilang opinion o kanilang mga natutunan sa aralin na iyon? Okay? Mabuti. Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga yaman na pinagkukunan natin sa ating pangangailangan. At ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Okay? Naintindihan na ba ang ating nakaraang paksa? Okay, mabuti naman ngayon. Ngayon, para sa ating susunod na aralin, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Para sa inyong panimulang gawain, ay maipapakita ko sa inyo mga larawan ng tao. Okay? Ito ang unang larawan, class. At ang pangalawa, huwag mag-ingay pag may ginagawa si teacher. Okay, at ito ang pangalawang larawan. At ang ating pangatlong larawan. Pangatlong larawan. Panghuling larawan na pala ito, class. Okay. Yan ang apat na larawan na aking bilang para sa inyong panimulang gawain. At ang tanging gagawin ay mayroon ako ditong jumbled letter ng mga pangalan ng mga taong ito. At bubuuhin at ididikit nyo ito dito sa mga papel na ito. Naintindihan ba, class?
Bibigyan ko kayo ng sapat na minuto para buuhin ito. Okay. Okay. Buuhin niyo yan. Okay? Matapos niyo iyang buuhin ay si teacher na lang ang magdidikit dito sa harapan. At kayo na lang ang magsasabi kung saan iyang pangalan na iyon, kung saan ang pangalan na iyan nabibilang. Opo muna si teacher class. Tapos na ba class? Okay, wala pa. Okay, may natapos na dito. So ito, sa tingin nyo, saan ito nabibilang class? Okay, very good. Si Dr. Jose Rizal. Ay, may natapos na rin ba? Okay, may natapos na naman. Ito. Okay, sa tingin nyo, ang nabuo nyong pangalan ng taong dito, saan ito nabibilang? Sa pangalawang larawan, pangatlo, o panghuling larawan? Tama. Ang pangalan na ito ay naaangkop sa pangalawang larawan. Ay, sa pangalawang larawan, gaya ng sinabi nyo. Ay, sa pangalawang larawan. Then, may natapos na ba kayo? Kulang pa, okay. Bibigyan ko pa kayo ng oras para dyan. Huwag masyadong magmadali. Okay, may natapos na naman. Ito, ang inyong pangatlong pangalan ng tao na buo. Sa tingin nyo, saan ito naangkop? Sa pangatlo or sa pang-apat na larawan? Tama. Tama, sa pang-apat ito na larawan. Mahusay. Wait lang class ha. Kasi na-adjust ang... Natapos na ba? Okay, natapos. May natapos na naman. Ito ang panghuling pangalan na iyong natapos. Okay. Sa tingin nyo, saan ito naangkop? Okay, sa pangatlo na larawan. Or picture.
since matapos nyo nang buuhin, ating basahin ang mga pangalan na iyong nabuo. Una, Dr. Jose Rizal. At ang pangalawang larawan ay si Andres Bonifacio. At ang pangatlo ay si Apolinario Mabini. At ang panghuli ay si Gabriela Silang. So, may ideya ba kayo kung sino-sino ang mga taong iyan? Okay, tama, napakahusay. Ang mga taong iyan ay mga bayani. Marahil sa inyo pamilyar na sa mga taong iyan. Okay? Okay class, matapos ang ating panimulang gawain, may ideya na ba kayo kung ano ang ating paksa ng ating aralin ngayon? Meron na ba? Napakahusay. Ang paksa ng ating aralin ngayon ay Pambansang Bayani. Pambansang Bayani class ang ating paksa ngayon. Okay. Ang ating paksa ngayon ay Pambansang Bayani. Bago natin kilalanin ang mga bayani na maisasalin sa or mabibilang sa aralin na ito, ay bibigyan muna natin ng kahulugan ang salitang Pambansang Bayani. Kung sasabihin natin pambansa, ito ay tumutukoy sa ating bansa. Ano ang pangalan ng ating bansa? Tama, ang bansa natin ay Pilipinas. So, ating bigyang kahulugan ang salitang bayani. Okay, inayayahan ko ang lahat na basahin ang kahulugan ng salitang bayani. Sabay-sabay natin basahin, class, okay? Okay. Ang salitang bayani ay tumutukoy sa isang tao na may matinding tapang, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan o kapwa. Ang isang bayani ay karaniwang handang magbigay ng oras, lakas, at kahit buhay para sa ikabubuti ng iba o ng kanilang bansa. Sila ay nagiging inspirasyon dahil sa kanilang mga nagawa o sakripisyo. Okay, sino sa inyo ang makapagbibigay ng naintindihan nila matapos basahin natin ang kahulugan ng bayani, ng salitang bayani? Okay. Tama ang iyong sinabi. Napakahusay. At ngayon, base sa sinabi ng iyong mag-aral, ang salitang bayani ay tumutukoy sa mga tao na may taglay ng matinding tapang, handang magsakripisyo, handang gawin ang tama para sa ikabubuti ng lahat. Naintindihan ba, class? Mabuti naman kung naintindihan nyo. Ngayon ay kilalanin na natin ang mga bayani na mabibilang sa aralin natin na ito. Sila ay sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at si Gabriela Silang. So, una natin kilalanin at alamin kung ano ang nagawa niya para sa ating bansa, okay? Dahil sa kanyang mga nagawa, kaya nakamit natin ang kalayaan, okay? Or dahil sa kanyang mga
nagawa, itinuring siya na bayani ng ating bansa. Isa sa mga bayani ng ating bansa. So, ang una ay si Dr. Rizal. Bigyan na, alamin natin kung ano ang gawa ni Dr. Rizal. Okay. Si Dr. Rizal ay siya ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Rizal ay isang nanunulat at doktor na gumamit ng panunulat upang ipakita ang mga kasamaan ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagising sa diwa ng mga Pilipino upang labanan ang mga kolonyalismo at tumindig sa kalayaan. Okay, base sa ating binasa, okay? Si Dr. Jose Rizal ay itinuring na bayani ng ating bansa dahil sa kanyang talento at talino sa pagsusulat. Ginamit niya ito upang may pahayag. Sa pamamagitan ng pagsusulat, ipinahayag niya ang ating mga pinagdaanan sa kamay ng mga Espanyol, ang kanilang pang-aapi at mga pinagdaanan natin na hirap sa kamay ng mga Espanyol. So, dahil sa mga sulat or mga kanyang mga sulat na kagaya ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo, ang ating mga ninunong Pilipino or ang mga Pilipino noon ay namulat at kumbaga nagising sila upang tumindig para sa kalayaan. Kaya si Dr. Rizal ay isa sa mga bayani ng ating bansa dahil sa taglay niyang talento at talino na nagamit para makamit natin ang kalayaan ng ating bansa. Naintindihan ba, class? Okay. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pangalawang bayani. At ito ay si, basahin? Tama. Ito ay si Andres Bonifacio. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng kanilang nalalaman tungkol kay Andres Bonifacio? Okay, tama. Si Andres Bonifacio ay madalas nakikita, gaya ni Rizal. Madalas natin yung nakikita na nakapaskil sa ating mga silid-aralan. Dahil isa sila sa mga pangunahing bayani ng ating bansa. Okay, ating kilalanin at ano at alamin ang kanyang nagawa para sa ating bansa. Okay, lahat pakibasa. Okay, sasabay namin ako. Siya ang ama na, si Andres Bonifacio ay ang ama ng himagsikan at nagtatag ng katipunan. Isang lihim na samahan na naglalayong magkamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Si Bonifacio ay nagpakita ng katapangan sa pamumuno ng mga Pilipino sa mga labanan para sa kalayaan. Okay. Kung si Rizal ay ginamit ang kanyang talino at talinto sa pagsusulat, si Andres Bonifacio naman ay ginamit ang kanyang Ginamit ni Andres Bonifacio ang kanyang katapangan upang pamunuan ang katipunan or isang lihim na samahan na naglalayo lumaban sa mga Espanyol. Okay? So, sa pamamagitan ng katapangan, si Andres Bonifacio ang namuno sa katipunan at dahil sa kanilang mga nagawa, isa din ito sa dahilan kaya nakamit natin ang kalayaan ng ating bansa. Naintindihan ba, class? Okay. Ngayon, dadako na naman tayo sa ating pangatlong bayani. Sino sa inyo ang nakakilala sa ating pangatlong bayani? Okay?
ating pangatlong bayani ay si Apolinario Mabini. Okay, si Apolinario Mabini ay isang kilalang dakilang lumpo dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit isa rin siyang matalino tagapayo ng unang pamahalaang Pilipino at tumulong sa pagbuo ng plano para sa kalayaan ng bansa. So, si Apolinario Mabini ay may taglay din na katalinuhan. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang makatulong na makamit natin ang kalayaan ng ating bansa. Siya ang nagsilbing tagapayo ng unang pamahalaang Pilipino. At dahil sa kanya, isa din siya sa dahilan kung bakit nabubuo ang mga plano para sa kalayaan ng bansa. Naintindihan mo, class? Okay. Ngayon, dadako na naman tayo sa ating panghuling bayani na nabibilang sa ating aralin ngayon. Sa ating aralin na ngayon ay may 4 lamang na bayani ang nasalin sa aralin na ito. Ngunit may mga bayani pa na hindi na salin sa aralin na ito. Okay? Marami pa tayong tatalakayin mga bayani. Ngunit sa ngayon, ito muna ang 4 na ito ang nabilang. Okay, sa ating panghuling bayani na nabilang nito, si Gabriela Silang. Siya ang unang babaeng namuno ng mga hukbo sa Pilipinas laban sa mga Espanyol. Matapos mapatay ang kanyang asawang si Diego Silang, ipinagpatuloy niya ang laban para sa kalayaan ng mga Ilocano na nagpapakita ng kanyang lakas at loob ng pagmamahal sa bayan. So, hindi naging hadlang kay Gabriela Silang ang kanyang pagkababae upang ipagpatuloy ang ligasiya or ang pamumuno ng kanyang asawa na si Diego. Ipinagpatuloy niya ang laban para sa kalayaan ng may lakas ng loob at katapangan para sa ating mga Pilipino or sa mga Ilocano. At dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, kaya niya yun. Okay, class. Naintindihan niyo na ba ang ating aralin ngayon? Or may natutunan ba kayo sa ating aralin ngayon? Napakahusay. Ngayon, kung may naintindihan kayo, ano ang ibig sabihin ng salitang bayani? Tama? Mabuti. Now, sino-sino ang mga bayani na nabilang sa ating aralin or nabanggit sa ating aralin ngayon? Ito ay sina? Dr. Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at Gabriela Silang. Since naintindihan nila ang ating aralin, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain na ito ay isa itong roleplay. Magbibigay ako sa inyo ng script para sa iyong roleplay. Bibigyan kayo ng sapat na panahon at oras para sa group activity na ito. Okay? At ipe-perform ito bukas. Naintindihan, class? Opo, sir. Okay, ibibigay ko ng script. Ito ang script, class. Okay? Ikaw. At ikaw. May mga tanong pa ba kayo para sa inyong group activity? Okay, wala na, since. So, dadako na tayo sa ating assessment or evaluation. So, ngayon, para sa inyong assessment, ay sasagutin niyo lamang ang tanong na ito. Makinig. Ang ating tanong ay, sulat niyo sa papel para hindi kayo wala, okay. Ang tanong para sa inyong assessment ay, sa iyong palagay,
Kung wala ang mga bayaning ito, maaari ba natin makamit ang kalayaan? At bakit? Okay. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin iyan. Tapos na ba, class? Okay, mabuti kung tapos na. Pass your papers. Okay. Mabuti. Ngayon, class, ano ang sa tingin nyo ang makukuha natin mga katangian? So, like sa mga bayani. Okay, maging mabuting tao, maging matulungin, or tumulong sa mga nangangailangan, di ba? At handang magsakripisyo or tumulong sa kapwa natin, ano pa ba? Mahalin ang ating bayan. Okay, yun lamang, class. Naintindihan nyo ba? Okay, since nakasagot kayo sa ating pagsasanay, marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Now, gusto nyo ba ng assignment? Okay, magbibigay na lang ako ng assignment. Para sa inyong assignment ay basahin nyo ang nasa pahina 24 ng iyong aklat, okay? Para ito sa ating susunod na aralin. Naintindihan? Okay. Ngayon, inaanyayahan ko lahat na magsitayo para sa ating closing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, Ama, dahil natapos at napagtagumpayan namin ang aralin na ito. Thank you, Lord. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, class. Thank you and goodbye, class.